Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello! Howdy! Hi mga kaigsunan. Mayong abon kaninyong tanan niya damudan sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Inaod nga na lang gyapon sa mayong lawas, sa mayong pangisip, sa mayong panguna-una o gadag-gumdag ko mga adong panahon mga kaigsunan nga naay ulan-ulan sa pikas sa kalibutan. Pikas pag kalibutan, murag naay gawas ang kining adlaw o naay init-init gamay o niya ang pikas pod ga panganod. Nanagi na mga kaigsunan, anyway, unsa man tang gibuhat nato karon. Nata sa bukid, nata sa balay, sa atong mga dugaran, nata sa laod, o sa mga dapit. Amo kamong gibating welcome sa atong tulumanon o mayong hapon kaninyong tiran. Kanilang gihapon si Abdel, mayngon nga good PM sa inyong hariya mga bay. Alright, dagang salamat Abelardo. Magandang hapon sa iyo, brother. At syempre, ito po ang balingkod, Darazinto. Nagsasabing isang malamig na hapon sa buong Mindanao, sa Basilan, sa Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Siyempre, ako mga igsuon, sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, o Zamboanga del Norte, Duterte, sa mga ka-DDS natin, mga ka-DDS, diehard Duterte supporters, isang magandang hapon sa inyo lahat. Diyan sa Cotabato City, kikinig si Director Amir Mawalil, sir, gandang hapon. Ng Bureau of Public Information sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Wow. At syempre sa Davao City, may area tayo dyan, hirap na hirap daw makapasok yung ating signal. Pero pag umuulan daw, malakas ang signal natin. Dyan sa Davao City, kay Maluk Kablinda, kay Ma'am Maluk Kablinda. Nagpapabati siya, nakikinig daw siya ngayon, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Andyan daw sa ngayon sa San Pedro, sa kanyang opisina. At nagpapabati, tahimik daw ang Davao City. Paano hindi tatahimik? Martial law, di ba, mama? Tahimik. Tahimik din sa iba pang mga lugar. Pero maraming balita pa rin mga kaibigan. Grabe. Tinututukan natin yung problema dyan sa Marawi. Nako, pumasok na sa ikalawang linggo. Papasok na. Kailan ba nagsimula yan? May 23. Ano na tayo ngayon? June 5. Ilang araw na, brother? More than 2 weeks na? 2 linggo na. Papasok na sa ikatlo. Hindi ba talaga maubos-ubos yan? Mga dami naman. Paano na mauubos siya? Lahat ng press release ng militar, puro sila patay ang Abu Sayyaf, patay ang Maute, patay ang ISIS. Sabi nila 160 na napapatay, pero ang dami pa rin Maute. Yung pala, puro lang sila Saywar, Psyops. Kita niyo na mga kaibigan, yan ang sinasabi natin. Pag ang militar, yung mga otoridad, nagbigay sa media ng mga figures na walang katotohanan, diyan nagsisimula ang problema. Unang sabi ng Western Mindanao Command, 15 lamang yung mga members ng Maute. Yung local ISIS ang kalaban nila. Yung pala, halos 500. Tapos sinasabi nila, napatay na namin yung mga 160, 120 to 160. Kung napatay nyo na yan, mula sa 15, bakit lumobo ng
Sinasabi niyo 169 napapatay ninyo. Ano yan? May magic? Tapos yung pala, inamin din sa kalaunan ng Armed Forces of the Philippines na ang nakukuha nilang bangkay ng Maote, 42 lamang. So yan ang kumpirmadong napatay ng militar, 42. Hindi yung 160 na pinipilit ninyong sa media. Tapos itong tinanong ng media, saan nyo nakakuha yung 116 napatay ninyo? 42 lamang pala yung mga nakuha ninyong bangkay. Hindi kasi mga kinunpirma ng mga eyewitnesses yan. Paano naman magkakaroon ng eyewitnesses? May bakbakan? Meron pa bang nakikipag-osyoso sa bakbakan? My goodness. Diba yan ang sinasabi natin mga kaibigan? Pag sumusobra tayo sa propaganda, ang unang nahihirapan dyan yung mga sundalo, yung publiko. Sinasabi ng sundalo, ang dami na pala nating napapatay. Bakit parang hindi maubos-ubos yung Maute? Hanggang ngayon, tuloy pa rin ang labanan. Nako mga kaibigan, kung makikita ninyo yung mga larawan ng Marawi City ngayon sa Facebook, akala nyo, nandudong kayo sa Aleppo. Akala nyo, nasa Iraq kayo o Syria. Grabe. Wasak na wasak yung mga gusali, binobomba. Yun na nga ba sinasabi natin, yung isang bomba, bumagsak pa sa grupo ng mga sundalo, 11 patay, 7 sugatan. Ako po. Pero yung aeroplano, ito yung SF-260, yung maliliit na trainer plane. Ito yung nakabagsak ng bomba na ikinamatay nung 11 mga kaawa-awang sundalo. Dapat yan hindi natin malaman kung ano na ang kinalabasan ng investigasyon. Ito ba ay pilot error? Ito ba ay error sa ground sa pagbibigay ng mga grid coordinates sa piloto? Ito ba ay dahil sa depekto ang bomba, dahil sa depekto ang eroplano? Nako, dapat malaman natin to. Hindi pwedeng ganun na lamang yun. Nako. Kawawa, dapat pabigyan ng hustisya yung mga namatay na sundalo. 11 tinamaan ng bomba mula sa Philippine Air Force. Hindi nga napatay sa labanan sa Maute, napatay naman sa kamay ng mga kapwa niya sundalo. Kung talagang pilot error to, nako, dapat kasuhan yung piloto. Yan ang kung pilot error. Pero paano madidetermine yan? Hindi pa natin malaman yung resulta ng binuong Board of Inquiry ng Armed Forces of the Philippines. Matipid sila magbigay ng balita ngayon yan ang tapos hindi pa tayo tapos sa problema. Ito na naman, nako. Natake na naman yung Resorts World Manila. Yung casino sa loob ng Resorts World Hotel. Nung madaling araw ng Friday. Agad din tong inako mga kaibigan ng Islamic State. At sinabing sila ang nasa likod nito. Sa pangalawang pagkakataon, inako na naman uli nila at sinabi, nagpangalan pa sila ng alias nung kanilang jihadist. Pero ang sinasabi dito mga kaibigan ng pulisya at ng militar at ng Pangulo na rin mismo mga kaibigan na ito ay walang kinalaman sa terorismo. 37 ng patay, hindi mo pa ba matatawag na terorismo yan? Alam nyo, last year ay nanawagan ng Islamic State sa lahat ng mga supporters nito na atakihin, patayin ng mga infidel at mga kufar. Sinabi nila, kahit anong gamitin nyo na maaari maging armas, gawin ninyo para mapatay. Nakita niyo mga kaibigan. Di ba? Kagabi lamang dyan sa London, inatake. Naku, 3 yung napatay ng mga may mga umatake. Imagine, gumamit sila ng truck. Sinagasaan nila yung mga tao dyan sa London. What a bloody night. Ang daming namatay, ang daming sugatan. Pagkatapos silang araruhin yung mga civilian sa London Bridge, bumaba sila. Pinasok nila yung mga restaurant at pinagsasaksak yung mga tao doon. Tapos lumabas na naman sila, taghabol ang saksak. Mabuti na lamang at mabilis na nakaresponde yung mga polis dyan sa London. At napatay agad yung 3 sa loob ng 8 minuto mula nang nagsimula ang labanan. Mula nang nagsimula ang atake nitong 3 ito. At katulad ng inaasahan, inako rin ito ng Islamic State mga kaibigan.
Alam nyo, dapat yung nangyari sa Resorts World Hotel, kahit ini-insist ng pulisya na hindi raw ISIS ang gawa niyan dahil nakilala yung umatake isang Pilipino na si Jesse Carlos, na dating empleyado ng Department of Finance. Sinibak itong si Carlos, mga kaibigan, ayon sa pulisya. Ayon kay Director Oscar Albayalde, ang hepe ng pulisya sa National Capital Region o NCR. At sinabi nitong natanggal sa trabaho si Carlos noong 2014 dahil sa mali ang kanyang SALN, at bukod pa dyan may mga kasong kinakaharap, administratibo o whatever, dahil sa kanyang pagiging lulong sa sugal. Marami pa raw utang. Sa isang bangko, 4 milyon ng loan na ibenta yung kanyang pickup truck upang may ipansugal. At nasa watch list sa PAGCOR. Dahil sa kanyang binansya, mga kaibigan, binansya sa lahat ng kasino sa bansa. Sa reklamo na rin ng kanyang mga kaanak ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pa natin malaman kung ano ang nagtulak dito kay Jesse Carlos na unang napagkamalang dayuhan dahil English speaking daw to nung pinapalayas yung mga tao dyan sa kasino nung atakihin niya. Get out! Out! Get out! At ang ginawa nitong si Carlos, inilabas nitong si Director Albayalde ang CCTV footage mula sa Resorts World Hotel. At doon makikita, mga kaibigan, nag-iisa lamang itong si Carlos. Pagpasok niya, hindi siya dumaan doon sa may pintuan na kung saan ay may nag-check na babae, security. At hinabol siya ng babae nung nakita yung dala-dala niyang M4. Ayun na, tumakbo na yung babae, nagpanik na. At nagpaputok na nga itong si Jesse Carlos. Nagpaputok sa dyan sa Kisame ng naturang casino. Ano ba yung resort? Ano yan? Hotel Casino. Hotel Casino? Oo, parang Soler. Marami ng casino. May mga tindahan yan o? Oo, meron siyang boutique. Meron siyang napakalaking casino. Malaking hotel yan. Pangarap ko nga, sabi ko, pag ako nanalo sa loto, dyan ako mag-check-in sa Resorts World Hotel. Kaya nga hindi ko hindi ako nanalo sa loto. Hindi naman ako tumataya. Delikado. So yan ang nangyari, mga kaibigan. At ang ginawa pa ni Jesse Carlos, nako, talagang planado to, mga kaibigan, dahil although wala siyang binaril o pinatay ng mga Pilipino, kapwa niya Pilipino, mga guests, dahil umabot sa 36, hindi bababa sa 36 ang patay. Dahil ang ginawa nitong si Jesse Carlos, sinunog niya. Meron siyang bote ng mga gasolina. Binuhusan niya yung mga gambling tables na may mga gambling chips. At sinunog, nako. Siyempre, yung sunog din, plastic yan, maitim, mabilis na kumalat. Saka may parang foam yan, di ba? Yung sa mesa. Sa mesa, saka sa may... Laso niya, di ba? Yes, pati yung upuan, sinunog niya. Tapos nagpunta siya sa mga lugar na kung nasaan yung mga slot machines. Ito yung slot machines, mga kaibigan. Ito yung parang naglalagay ka ng token, tapos ipipihit mo yung kanyang hawakan, lalabas doon yung 3 apple. Pag lumabas yung 3 apple, panalo ka, jackpot. Sinunog niya rin yan, mga kaibigan. So yung mga tao naman, mga empleyado at mga guest, actually 22 yung guest na napatay dyan, kasama yung Koreans, Taiwanese at iba pa. Pumasok sila sa isang VIP room, doon sila nakulong. Yung mga iba tumakbo sa restroom, doon sila nakulong. Nagpanic, walang taga-resort ang nag-guide sa mga biktimang ito palabas ng naturang kasino. So siyempre, habang nasusunog yan, walang malabasan dahil saradong-sarado yung lugar na yan. Kasino yan. So yung usok, nako,
hanggang sa kumalat, matakpan lahat ng lugar. Ay kaya nga, yung karamihan sa mga namatay, mga kaibigan, makikita ninyo, maitim yung mga muka. Dahil sa namatay sila sa suffocation. Pati yung kamay nila maitim. Ibig sabihin nito, yung gawa dahil sa plastic sa sunog. Kaya nako, yung mga iba dyan nakakapag-text pa sa kanilang pamilya na sinasabing na-trap kami rito dahil may ISIS. Ay. Pero nagkataon naman, no, kung ibabase natin, kung ISIS yun, kasi ayaw nila doon sa casino, di ba? Ayaw nila doon sa haram. Pero doon naman sa investigasyon ng talagang robbery. Pinapalabas ka ng una, diba? Sabi ni Albayalde, robbery daw kasi yung itong si Jesse Carlos, tumakbo pa sa storage ng mga gambling chips at kumuha siya ng mahigit na 100 million worth of chips. Pero dapat nating isipin dito mga kaibigan, kahit na nakawin lahat ni Jesse Carlos yan at makalabas siya ng casino, hindi niya rin magagamit yung chips na yan. Dahil unang-una ang gagawin dyan ng hotel, ika-cancel yan. Hindi sila tatanggap ng chips. O tumanggap man sila, dapat i-imbestiga ba't ang dami mong chips. Diba? So, ang hula ko dyan, talagang kinuha niya yung chips at nilagay niya sa kanyang bag. Plastic yan eh. So, pantagdag sunog pa rin yan. Makaka-cause ng apo yan. Diba, mga kaibigan? Para bang nag-iisip ako ngayon, parang ISIS. Yan nga, diba? Kasi... although incompetent, yung sinasabi nila na ba't ka naisip niya ng gano'n, di ba? Yun pa, hindi pa malaman kasi. Pero alam nyo, itong ating otoridad, they're immediately jump into conclusions na robbery nga dahil ninakaw niya yung mga chips. Di ba? Siyempre, yan saving face yan. Saving face yan dahil unang-una, nakapasok. Pangalawa, hindi naman nila kaagad nahuli. Dahil itong si Jesse Carlos apparently pabalik-balik siya dyan sa Resorts World. Kaya nalaman niya yung kung saan-saan ang pasikot, paakyat. Ang ginawa pa nito, hindi lang mga gambling tables at mga slot machines ang sinunog niya, pati yung carpet. Pati yung carpet, no? Oo, nako. Lahat, pati carpet, upuan. Ang ginawa niya, so takbo na naman siya, lipat siya ng from second floor, punta na naman siya ng third floor. Sinunog na naman niya yung mga kagamitan doon. After that, takbo siya ng fourth tsaka fifth floor. Sa parking area, sinunog niya pa yung isang kotse. So, makikita niya. Pero ang sa mga footage na inilabas nitong Resorts World, kapansin-pansin mga kaibigan, hindi gumana yung mga water sprinkler. Hindi gumana, kaya kumalat yung sunog. Pangalawa, walang nag-guide dito sa mga natrap. Walang nag-guide sa kanila. Kasi ultimo mga empleyado na kulong, napatay, na-suffocate. Buti na nga, hindi ka nagpunta doon diba? Buti hindi ako nanalo pa sa loto. Kaya mga kaibigan, yan ang problema. Ang ginawa pa nitong si Jesse Carlos, siguro talaga hindi niya pinatay mga dahil alam niya mga kapwa Pilipino. Mahirap din niya i-determine kung sino sa mga nandoon sa casino ang dayuhan. So puro sa hangin ang paputok niya. At nung nakipagbarilan pa to sa isang security personnel ng Resorts World Manila. At natamaan siya. Meron siya dugo sa mukha habang pinapakita yung footage. At nung after that, sinarado pa niya yung pinto. Bago siya makat, sinarado niya pa yung pinto. And then, relax lang tong si Jesse Carlos. Hanggang sa makikita sa video, parang hirap na siyang umakyat at medyo iika-ika na. At ang ginawa niya, nagkulong sa isang kwarto. Binuhusan niya ng gasolina yung kumot, yung kama. Sa kanya, ibinalabal sa kanyang sarili. And then, sinindihan niya yung kumot. So, bago pa man siya masaktan o masunog dito sa apoy na to, ay nagpakamatay na siya. Nagbaril siya sa kanyang bunganga gamit yung kanyang M4. Kaya nung natagpuan yung kanyang bangkay, mga kaibigan, talagang totally charred, burned beyond recognition na siya. Pero nandoon pa rin sa dibdib niya yung M4. So makikita niyo mga kaibigan, meron siyang motibo rito. Kaya niya sinunog yung sarili niya para hindi siya makilala. Kaya naman siya nalaman na siya si Jesse Carlos dahil yung mga CCTV footage naipakita yung mukha niya. Kasi yung habang nung umaatake siya, naka-bonnet. Nakatakip yung mukha niya. And then eventually, tinanggal niya yung takip sa mukha niya, niroll niya yung bonnet hanggang sa kanyang noo.
So nakilala siya ng mga kamag-anak. Kaya lumabas yung nanay nitong si Jesse Carlos at humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga biktima, ng mga nasaktan dahil sa naganap. At yung nanay naman ni Jesse Carlos, kamukhang-kamukha niya. Oo nga. So yan mga kaibigan, talagang kung titingnan natin, parang wala siyang intensyon na pumatay, di ba? Pero wala siyang intensyon na pumatay, pero yung pagkakasunog niya, meron siyang intensyon na pumatay. Yung wala siyang intensyon na pumatay dahil wala siyang binaril. Okay yun. Pero meron talaga siyang intensyon na pumatay ng tao kasi sarili niya. Hindi, sinunog niya wala din siguro intensyon na. Sinunog niya yung table, sinunog niya yung carpet, sinunog niya yung slot machine. Bakit niya susunugin niya? Ang intensyon niya ay i-suffocate yung mga tao. Kinilak yung pinto. Oo. Siyempre, tumakbo sa VIP room, nakulong. So, yun ang purpose niya. Kasi kung wala siyang intensyon pumatay, unang-unang mga kaibigan, hindi niya susunugin yung mga carpet, yung gambling tables, hindi niya binuhusan ng gasolina. Dahil alam niyang yung usok, yung ginawa niya, makakasanhi ng napakaitim na usok. Kaya na-suffocate. Mas matindi yun kasi slow death yun. Pag ikaw mga kaibigan, pag kayo ay natrap sa isang kwarto, na punong-puno ng usok, naku, napakabagal ng kamatayan niya, masakit. Hindi kayo makahinga. Kesa yung bariling ka, patay ka kagad. Walang paghihirap yan. Itong ginawa ni Jesse Carlos, sinigurado niyang yung mga biktima niya may hirapan. May hirapan sila hanggang sa sila'y mamatay. Ay, nako. Di ba, siguro naman, alam mo kasi daw yung, may yung foam na yan, mayroong kahalong cyanide ba yung sinasabi nila? Ang alin? Yung foam na... hindi natin alam yan. Kung may halong cyanide dyan. Wala siguro kasi bawal Yan na nga, pero sabi na, delikado. Pero toxic pa rin ang usok niya kasi yung mga foam mga kaibigan, gawa sa chemicals yan. May mga chemicals yan, kaya nga pag sinunog mo yan, kulay itim yung usok. Ganon din yung mga chips, yung mga plastic, kahit anong plastic, pag sinunog mo, itim. Isa pa yan, yung chips sa plastic yan, di ba? Ay, naku, talagang mahirap. Kaya meron talagang intensyon itong si Jesse Carlos na pumatay sa pamamagitan ng pagsunog dyan sa naturang hotel. Bawat floor na puntahan niya, second, third, fourth, talagang sinunog niya. Kung saan siya dumaan, may sunog na naiiwan. So, mayroon talagang purpose yan. Mayroon kayang... Yun ang hindi natin malaman. Diba? Pero by the mere fact na inako to ng ISIS, dapat talagang imbestigahan. Pero wala pang investigasyon. Dinay na kagad ng ating otoridad, pati si Pangulong Duterte, na hindi raw gawain ng ISIS yan. Kasi yung ISIS daw, brutal. Sabi pa ni Director Albayalde, kung ISIS yan, wala nga pinatay si Jesse Carlos, wala siyang binaril. Kung talagang lone wolf attack yan, siguradong pinagbahapatay niyan, pinagbabaril niya na yung mga tao kasi marami siyang dalang magazine. Pero hindi niya inisip yung pagsunog sa hotel, isang terror act yan, isang act of terror. Kaya nga sa sinabi ng ISIS na yung umatake talagang tao nila. Dahil sa ikalawang pagkakataon, yung una pa lamang inatake, naglabas na yung ISIS sa kanilang AMAC News Agency. Inaako yung pagpatay ng nitong lone wolf nila, jihadist, ika nga. At pinangalanan pa ng ISIS yung alias nitong si Jesse Carlos na si Abu al-Kahir al-Arkabili. Yan ang pangalan. Ito ay base mga kaibigan sa report na rin ng Site Intelligence Group. At doon, base na rin to sa inilabas na pahayag ng Islamic State sa kanilang website, yung AMAC News Agency. Yan daw ang nom de guerre nitong si Jesse Carlos, Abul al-Kahir al-Arkabili. At sa statement na inilabas ng ISIS sa kanilang website, sa AMAC News Agency, ang sinabi, with God's help, our brother Abul Kahir al-Arkabili managed to hide with his machine gun among a group of Christians who fight Islam inside the World Resort in Manila, Philippines, where he opened fire on them, killing and injuring about 100 of them until he eventually died as a martyr. Yan. Yan ang pag-aako
ng ISIS. Pero siyempre, tinatanggi pa rin ito ng pulisya at saka ng ating mga otoridad. Ayon naman kay Stephen Riley, mga kaibigan, si Stephen Riley, ito yung Chief Operating Officer ng Resorts World Manila. At kinilala nito yung mga napatay ng mga guests at empleyado. Isa-isahin natin, baka may mga kamag-anak kayo dyan at hindi niyo pakilala yung mga pangalan ng mga nasawi. Yung mga guests ay nakilalang si Kakam Catherine Cervantes, si P. Lee Hung Lee, Pasita Guillermo Comquilia, Pomenciano Vargas Jr., Susan Abulencia, Lai Wei Chung, Jaime Gaboy Jr., Ariel Abrogar, Lai Yu Chi, Cliff Reyneria, Rolando Peña Sison, Eleuterio Reyes, Antonia Yuson Alinigue, Sheila Maliksi, Carmelita Tailo de la Cruz, Miel Oliveros, Pamela Silvestre, Elizabeth Gonzales at dalawa pang hindi nakikilala. At ang mga nasabing empleyado naman ay pinangalanan na sina Hazel Yanko. Napakaganda nitong si Hazel Yanko. Napakaganda. Para siyang binibining, para siyang beauty pageant na candidate. Talaga? Ito yung tatay na mga kaibigan sa telebisyon. Ito yung umiiyak kasi sabi niya, yung anak ko, text sa akin at nakulong daw sila na trap. Hanggang ngayon, hindi pa nailalabas. Tapos nung ibinalita sa kanya, patay na pala, namatay. At tapos namatay na, hindi pa niya makakuha yung bangkay nitong si Hazel Yanko. At makikita nyo mga kaibigan, habang nakikipag-usap sa television, umiiyak, humahagulgol. Anyway, yung iba pang mga pangalan ng empleyado ay sina Jella Ramos, Melvin Herrera, RV Gabino, BJ Pagsibigan, Rogie Uy, Jessica Alindogan, Meryl Gwen Ala, Leah Grace Mozo, Ludet Santos, Kay Noguera, at dalawa pang empleyado na hanggang ngayon ay hindi pa rin makilala. So yan mga kaibigan. Ayan ang mga pangalan itong mga nasawing guest at empleyado. Ito ay nakuha natin sa pamamagitan ng ating partner, media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy mga kaigsunan, ng oras na to, alas 2:30 na. O kamulang gagapon na minaw sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Alright, ito pa rin yung balinggon mga kabigan, Alzinto, para sa programa ng bayan ng Radyo Mindanao. Balikan natin yung Marawi mga kabigan. Hanggang ngayon ako, kawawa yung mga taga Marawi. At nasa mga iba't ibang evacuation area itong mga evacuees or refugees. Ibig mo sabihin nandyan pa rin yung mga yung mga Mauti group nasa bayan pa rin. Ang masakit pa nito, naglabas ng mga larawan itong mga members ng Mauti. Mga kaibigan, sila yung local ISIS group. Naglabas ng mga larawan, ipinapakita nila yung mga winasak nilang armored personnel carrier. Ng pulis, isa ng SAP, at saka 2 o 3 sa Philippine Army. Pero ni isang press release mula sa militar, wala tayong nababasa. At hindi rin sinasabi ng militar
na merong nakuha at nawasak ng mga armored personnel carrier mula sa kanilang hanay. Kung hindi pa lumabas yung mga litrato, ang mga propaganda ng ISIS sa website nila at saka sa Facebook, hindi pa malalaman ng media, ng publiko, na meron palang winasak ng mga armored personnel carrier itong grupo ng Maute. Ayun ang problema. Magaling. Kasi ang gamit nila, meron silang B-40 anti-tank rocket o yung rocket-propelled grenade. At ngayon mga kaibigan, lumutang ang isang video clip na may habang 1 minuto at 45 segundo na kung saan ay ipinapakita ng Maute kung paano nila nilusob yung katedral, St. Mary's Cathedral sa Marawi. At sa video yan mga kaibigan, nasa Facebook na yan, makikita nyo sa Armwatch kung meron kayong access sa Facebook. Yung Armwatch, isang grupo yan, public group yan. At doon ay makikita kung paano dinesecrate ng mga members ng Maute itong mga rebulto, mga santo, rebulto ng Birheng Maria, rebulto ni Cristo, lahat ng mga santo-santo ron, winasak, tinumba, pati yung krus, napakalaking krus. Pinagmamaso nila. Pinagmamaso nila. At pati yung litrato ni Pope Francis, sinira nila. At talagang sinunog pa, pati yung inuupo ang silya. Ng mga pare, maganda yun. Sinunog, doon sinunog. Hanggang pati yung Biblia, talagang sinira nila, page by page. Talagang dinesecrate nila yung simbahan, yung St. Mary's Cathedral. Kaya para silang talagang ngayong sa Syria, yung ISIS sa Syria na talagang yung simbahan pinagwawasak. Kung ano yung nakikita nyo sa mga balita na minamaso yung mga santo, ganun ang ginagawa ng mga Maute diyan sa St. Mary's Cathedral. Ito yung unang araw, May 23, nung pinasok nila at dinukot nila si Father Chito Suganob, yung Vicar General diyan sa naturang simbahan. Kaya napakatindi. Abang nakikita ko yung Maute na sinisira yung Biblia, kinukuha yung mga pahina, sinusunog isa-isa, yung mga larawan ng mga santo, lahat, pati yung si Kristo, talagang napakahirap isipin. Kasi kung paano kung kunyari, merong isang grupo ng mga rightist Christians, pasukin naman yung mga moske, sunugin, sirain yung mga Quran, so hindi maganda. Diba? At hindi natin sinasabing pero posible ganyan, diba? Kasi kung matatandaan niyo mga kaibigan, noong nag-aklas itong sila Senator Trillanes, nung nag-coup-data sila sa Maynila, sinabi nila na inutusan sila ng militar para pasabugin yung mga moske sa Mindanao. Sinabi nila mga kaibigan, kaya sila nag-aklas, kaya nagkaroon ng Magdalo Group. Ang layo nila pasabugin yung mga moske upang magkaroon ng rason na magkaroon ng martial law o magkaroon ng malawakang operasyon ng militar. So yung desecration ng cathedral dyan, kahit siguro anong relihiyon, dapat may respeto ang bawat isa. Yan ang problema. Dapat lang mga kaigsuna, nganong na naman na silang ginabuhat mga nila, pero naunsa naman na sila. Ang sa tuwa lang unta, dili unta na siya imong issue ba? Basang uban makaingon na tanaw na ang atong simbahan, tanaw na ang atong mga pari, tanaw na atong mga kababayan, atong mga Kristiyano, inalang gi among-amungan, ilang gi pangkuan ang atong Biblia. Unsa may kahatong buhaton karon, di ba? So hinaot nga di ta madala ni anang ilang ginabuhat ni anang mga Maute kay ubang bisag kasi Muslim nila, no? Di gani mutu sila gikondena gani na sila ang ilang ginabuhat kay taliwas gina sa Quran mga kaigsunan nilang ginabuhat na kinsa man po'y malipay ana, di ba? Kinsa may malipay ana nga kanang ilang ginabuhat nga wala na sa Quran, wala na sa utos sa Ginoo nga inaning lang buhaton nga inana, di ba? Daw mauna nga murag nagkaliki-liki na, nagkapuliki ng ilang pang-isip nga inana dapat nga mupatay, dapat kinin Mindanao nga dili mapakuha sa mga Kristiyano, pero na ay mga Muslim nga unsa ni nga dili
sang-ayon na sa ilang ginabuhat karon mga kaigsunan kay wa gud na sa balaod sa Muslim, wa na sa balaod sa kining sa Islam kanang ilang ginahimo naunta kanang ginahimo nila diha nga gipanglumpag nilang mga unsa-unsang mga imahe sa Ginoo unya gipang kuha nila gipang unsa gipang sunog nilang ubang pahina diha nilang mga Bible. So naot nga relax lang tayo, naot nga di ta mo kuha ay pag sa Dios na lang nato ang mga ginabuhat na nila kay naari panahon nga kana sila magabaan ra mga kaigsunan, di ba? So ang ato alang diri nga tabangan nato ang atong gobyerno unsaon sa pagsugpo niya ng mga tawhano aron nga kita magmalipayon tabagay kining pag martial law daghan na kaayong mga lugar din sa Mindanao murag na minus ang krimen bahin ni anang martial law, di ba? No, hinaut nga suporta lang gud sa atong gobyerno unsay gusto sa atong gobyerno. Sige lang basta nga atong una diha nga dili ta magka watak-watak panahon na karon nga magkahiusa tang tanan nga pipila ra gud na sila. Butang natong mga usa ka libo na sila o pila ba kontras kita nga daghan kaida din sa Mindanao mga kaigsunan. So Muslim ka man, Kristiyano ka man, ang atuwa diha gusto nato ang kalinaw, gusto nato nga magmalinaw tanin tanan o ang atong timu na paninguhaon nato nga suportaran ang atong lihok sa atong gobyerno aron nga di ta magkalisod-lisod ba kay kita na lagi malisod, kita na lagi magproblema tanaw na naghapin diha nahitabo niya ng Marawi mga kaigsunan tungod sa nagpawala sila napasagad mao na nga nahitabo karon kaya nga pero bago lahat brother pasalamatan mo muna yung mga kapwa natin Pilipino, lalo-lalo na yung kapatid mo sa Switzerland na tumutulong sa ating panawagan at na magbigay ng konting tulong o donasyon sa mga refugees sa Marawi. Go ahead, brother. Tama ka, Sir Al, no? And nakausap ko yung sister ko doon sa Switzerland. At sila'y nangalap na ngayon ng pondo ng mga contribution mula sa mga kababayan din natin doon upang matulungan ang ating mga kababayan na dito sa Marawi City para kunting tulong lang man lang kunting tulong lang man lang mga kaibigan o ilang gipanginunguha karon paningamutan nila karon nga mag-contribute sila mga kababayan nila dito sa kababayan to diya sa Switzerland o aron ipadala nila diri para panabang sa atong nasaan ba sila brother sa Switzerland? Diya sa Geneva. Geneva. Sa Geneva. Wow. Nana sila diha nya. Daghang mga Pilipino diha. So pangalanan ba yung mga kapatid mo yang matumulong para marinig nila? Oo, ang yang bana yung taon si Michelle Laya o ang yang asawa ang akong manghod mga kaibigan si Haridja Laya, Haridja Said Laya. Nana sila diha sa Geneva og yang anak nga si yung pamangkin ko no talagang mukhang Swiss na rin kasi yung asawa niya Swiss so yung anak nila si Hana Laya. Hana, good afternoon or good morning, hello my niece. Okay, ug syempre nag-contribute na sila ug aron itabang diha sa mga bakwit mga kaigsunan nato diha sa Marawi City aron nga makatabang pod sila pinaagi sa ilang mga contribution nga ihatod na diri sa ato ang programa mga kaigsunan ug kitay mo ngitag kinsang atong duulon para na mahitabang ang mga naikatabang pod ang atong mga kaparintihan ang atong mga kaigsunan atong mga kapwa Pilipino dito sa laing nasod. Labi na gyud diha sa Geneva, Switzerland, no? Ang akong igsuon diha nangalap po sila mga pondo nang contribution ba sa mga amigo, sa mga amiga dito ang mga Filipino community dito sa Geneva. Mutabang daw sila. Kay siyempre kining laging Pilipino bisag asa bata nagka-problema bisag pa na magkaaway no.
Basta magka-problema gani. Mutabang yun na, magkalisod-lisod, mutabang yun na. So, maunang nahuna-unaan nila dito sa Geneva nga ilang tabangan ang atong mga kaigsunan dire kay nakaagi man pud migbakwit sa una ba lisod kayong hinganan ngagbakwit atong sa unang bansyelo nagbakwit ba mi sa una paingon diri sa Buanga pastil wa di makaon walay panginabuhi kay lagi mahadlok man pud mi mangadto sa dalan mangitag panginabuhi dito kay makahadlok man sa una na air building na ay sundalo na ay army di ba so lisod og dili gani mi tagaan og tinapay panbakwit sa army. Tagaan mi ta mo magkaon na mo tagaan mi mig sardinas magkaigsunan so mao nang nahuna-unahan sa akong manghod nga nakaagi siya bakwit. Nakaagi siya mi hawa dito sa among lugar dito sa Payaw paingon dito sa Buanga nagbakwit mi so mao na iyang naagianan so gusto siya nga iyang himukon pud nga iyang mga kababayan dito sa Switzerland nga mo donate bisag pila-pila na lang mag-contribute sila aron ipadala din sa atong tulumanon o kita po'y bahala nga mo padala dito sa sa Marawi mga kaigsunan. So kitang tanan po diri sa Pilipinas, sa Mindanao, ugwa mo tay katabang po bisag magampo na lang gud nga unta kabos man pud wa tay kapadala po bisag kita gani ito magkakaon. So ang ato gampo na lang ngantang ampuan nato sila nga sila unta mahuman na ng kaguluhan diha. Unta mahuman na ning mga kaguluhan diri sa Mindanao kay kaapoy na kay magagsunan unda daghan pa kay mga matay kaluluoy ba. Ay mga bata, di ba? Na ay mga unsa ni mga babae, mga dalaga, mga tiguwang nangamatay, maigo niya ng bala. Ang bala di ra mamoingon nga, oy, masibilyan mi, bakwit mi. Di ra ba diri-diretso na, di gina moingon nga hawa mo diha. Ano sibilyan mo, hawa mo diha. Dili ni ang bala mga kaigsunan. So, mauna nga magampo ta unya atong tabangan ang atong gobyerno aron nga kining tanan nga wala nay unsa ni nga di na ta mag problema, di ba? So mao na kinahanglan sige lang gyapon tang magpakasayod natay kasayuran magminaw tag radyo tanaw tag mga TV na ay mga balita matutag sa atong mga barangay official disgut-disgutan nato unsay maayong buhaton. Ang ikaduha kinahanglan nga alerto ta permitag alerto kay mao na makatabang sa tuwa. Ang ikatulo natay action ba lihok mayroon tayong ginagawa matud bas Tagalog unsay ginagawa naay mga daotang mga tao di unsa man ato nang isumbong dayon sa atong kagamhanan. O ikatuha ikaupat natay advokasya ba advokasya kinahanglan palaganapin yung kinahanglan pagmamahalan pagmahal sa isang katao pagmahal sa imong pamilya pagmahal sa tanan nga butang diri di ba aron nga kitang tanan na ay pagmamahal na ay gugma ba sa isig katao na ay gugma sa atong pamilya tanan-tanan na ay gugma sa atong gobyerno na ay gugma bisag unsa mga kaigsunan basta ang gugma di ginamawala di ba so kinsa may ug na kay kaluoy na pa kay gugma di ba mao nang atong advokasya karon mga kaigsunan sa panahon ron kinahanglan jud nga kanang upat atud gyud nang sundon na ay kasayuran na ay alerto ta na tay pagkilos na ay action na tay advokasya. So mao ka na mga kaigsunan ang atong gamayng pahinumdum sa atong mga kababayan karon. Okay, maraming salamat sa ating sa kapatid mo. Anong pangalan uli, brother? Arids Laya. Tsaka yung kanya asawa. Si Michelle Laya. Michelle Laya. Wow. L-A-Y-A-Z Zulu Laya. Laya. Nandun sila ngayon sa Switzerland, Geneva. Alright. So, nangangalap sila ng pondo ngayon para itulog dyan sa Marawi City. Titignan natin ng mga kaibigan ko ano ang gagawin namin nila Abdel sa laping malilikom dyan. Kung ito ba ay idediretso namin sa ARMM, sa humanitarian group ng ARMM, sa DSWD ba? Kailangan na maging maingat at ito lahat ay accounted mga kaibigan. At siyempre pag ito ay tinurn over ni brother sa ARMM ay siguradong mabibigyan to ng acknowledgement at upang mapakinabangan din mga kaibigan ng ating mga kaawa-awang refugees na ngayon ay nasa Iligan at Cagayan de Oro City at sa iba pang lugar.
Bueno, sa yung ating media partner mga kaibigan, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper, available na ang inyong paboritong newspaper sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ang banner nila ngayon, Duterte will not lift martial law. Not just yet. At siyempre, narito rin yung apela nitong si Father Chito Suganog. Yung text ng kanyang appeal, mga kaibigan, na kung saan ay hinihingi niya kay Pangulong Duterte na lisanin ng lahat ng militar, lahat ng mga sundalo ang Marawi City at Lanao del Sur. At ito ang demands ng local ISIS o ng Maute Group. At sa kanilang banner story andi dito ang larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niyang kaibigan na si former Governor Sakurtan. Wow. Magkasama sila. Para silang BFF. Di ba sa litrato? Saan yan? Ito sa Sulu. Pinuntahan ni Pangulong Duterte si former Governor Sakurtan. At isinama sa Malacanang upang magpulong-pulong. At siyempre, sa iba pang headline, mga kaibigan, yung ARM ay nakatanggap ng 8 ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. At nag-set up na rin, mga kaibigan, ang ARMM ng mga humanitarian intervention sa Marawi crisis upang dinggin ang pangailangan ng ating mga kaawa-awang Maranao. At naririto rin isang buong pahina ng Mauti members na pinaghahanap ng mga otoridad. Tumawag lamang kayo sa 117 o kaya sa 166. Andito yung mga larawan nila. Lahat ng mga lider yata ito, mga members ng Maute dyan sa Marawi. At sa iba pang balita ng Mindanao Examiner, dito naman sa paborito kong medical columnist na si Dr. Willie Ong. Meron siyang solusyon sa mga body odor. Maligo kayo araw-araw. Hoy! At sa Cebu Examiner, SSS completes release of 1,000 hike to pensioners. Magandang balita ito, mga kaibigan, pero mali. Baliktaran. Mali ang ginawa nitong ng editor ng Mindanao Examiner, si Carl Diala. Nakikinig siguro ngayon si Mr. Carl Diala, yung editor ng Mindanao Examiner, yung SSS completes release. Pero istorya dito ay tourist arrival. Baliktad. Tapos mali pa yung spelling. Visayas continues to attract tourists. Yari ka, Carl Diala. Ay, naku po, ano ba naman to? At yung sa mga pamilya na may nawawalang members dyan sa Marawi, nag-set up yung ARM ng hotlines. Maaari kayong tumawag sa 0995-496-9122 o kaya sa 0995-496-9123. Ulitin natin. Kung meron kayong katanungan tungkol sa ARMM sa Marawi, tawag kayo sa ARMM hotline 0995-496-9122 up to 9123. Brother, paalam ka na. Patiin mo na uli yung pabatiin mo. Ay, pati yung programa natin, yung mga sa Islam nakarang Friday. Ay, nagdoon tayo panahon. But anyway, maulang gihapong kini o manamilit mo kaigsunan before manamilit ato sang batiw ng atong mga kaigsunan. Ilabi niya na akong manghud dihan sa Geneva, Switzerland o mayong bang mga Pilipino diha. Mayong hapon o mayong buntag sa inyong mayang gabi iba. Kumusta mo karong panahon na? O sa silang Michelle Laya o gangyang Mrs. si Rachel Laya o gilang anak akong pagumangkon si Hannah Salamdua. Okay. And of course, ayaw po makalimot maminaw sa atong tulumanon kada Biyernes po na siya, no? Ang atong sa atong mga Muslim suki o paminaw muna ng programa kada Biyernes po na alas 2 santo alas 3. Kinilang gyapon si Abdi manamilit na og mayong
Abon ka din yung tanan. Alright, salamat brother Abelardo. Dagan salamat sa imo pa. Pero mga kapigan, wala ang oras. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. At isang oras na naman tayong nagsama-sama. At dahil yan, nais namin pasalamatan ang lahat-lahat mga kapigan. Lahat ng mga tumulong at lahat ng mga tutulong. Lahat na rin. Basta lahat. Dahil, kung wala naman kayo, sino pa man tutulong sa atin? Wala namang iba. Kundi kayo lamang. At, pag wala namang tumutulong, mahirap din patakbuhin yung ating programa. Dahil mahalaga ang programa, mga kaibigan. Mahalaga ang tulong sa ating programa upang mapalawig pa natin itong ating paborito ninyong programa. Dito lamang sa sa Radyo Mindanao. At siyempre sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nais namin ulit magpasalamat sa inyo lahat. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan. Kung hindi tayo busy, hindi dito pa rin tayo bukas. At kung busy man tayo, nandito si Parang Abelardo. Na siyang uupo at hawak sa programa ng bayan, ang Radyo Mindanao. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang bukas, the po niyang balingkod. Alasinto nagsasabing, I love you, Mama. Chup chup.